Welcome! Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ang pag-uusapan natin is ang common beginner's mistake bago mangitlog ang ating mga ready-to-lay chicken. So kung yan ang topic na hinahanap mo ngayong araw na ito, stay tuned at panoorin mo hanggang sa huli na sa ganon ay hindi mo danasin ang ganitong mga mistakes kung ikaw ay magsisimula o nagsisimula pa lang sa pag-aalaga ng RTL chicken. Isa ito sa mga nakaka-stress na stage para sa mga baguhan sa ready-to-lay chicken. Yung hinihintay mo na ang itlog pero wala pa rin. Maraming mga beginners ang agad-agad nag-iisip, may problema yata ang manok ko. Pero sa totoo lang, madalas wala. Ang problema ay ang mga maling desisyon ng mga tao bago mangitlog ang mga manok. Ang isa sa pinaka-problema ay ang panic kapag wala pang itlog ang mga manok. Isa ito sa mga pinaka-common na mistake. Ang expectation, yung ating mga RTL ay dapat nangingitlog na sa loob lang ng 16 weeks. Pero ang reality, normal lang na 1 to 2 weeks wala pang itlog. Normally, mga 18-19 nagsisimula ng mangitlog ang ating mga manok. Pero kadalasan umaabot pa ng 20 weeks bago mangitlog ang ating mga manok. Lalo na kung bagong dating at galing sa biyahe, stress pa ang ating mga manok. Nag-a-adjust pa ang katawan at hindi pa yan handang mangitlog. Yung iba, biglang nagpapalit ng feeds. Akala nila hindi nag-work yung mga growers, kundi magpapalit na agad sila ng mga layers. Sabay-sabay ang mga vitamins na binibigay. Halos na overwhelm na mga manok sa dami ng vitamina at multivitamins na naiinom nila. Dagdag ng kung ano-ano pa para sa kanilang pangingitlog. Lahat na lang iniisip. Ako rin nung nagsisimula ako, ganito ang aking experience. Ganito ang aking experience nung nagsisimula ako. Ang resulta, mas lalong na-stress ang mga manok at mas lalong tumatagal ang kanilang pangingitlog. Pangalawa, palit ng feeds. Tandaan mga ka-beginners, no? Ang ating mga manok, kapag dumating ay 16 weeks pa lang. Bata pa sila, hindi pa sila handang mangitlog. Kaya ang pinapakain natin ay growers pa lang. Kapag ka nangitlog na sila at nagsimula na mag-drop, saka pa lang tayo nagpapalit ng pre-lays. Kapag ka medyo mas marami na nangingitlog sa kanilang patuka na pre-lays, doon pa lang tayo lilipat sa layers. So dapat hindi tayo nagpapanik at nagpapalit-palit ng feeds sa simula pa lang ng ating pag-aalaga. Huwag tayong agad-agad magmadali dahil ito ang nagiging problema kapag ka walang mas maayos at magandang sistema. Unang-unang pagkakamali, sumusunod tayo sa payo ng mga ibang tao, kalimitan kapitbahay. Naniniwala sa mga mas maganda ito o mas maganda ito. Nagpapalit agad kada linggo. Ang problema, hindi makapag-adjust ang digestive system ng ating mga manok. Ang resulta, hindi pagtuloy-tuloy ng pangingitlog ng mga layers natin. Tandaan, consistency, experiment, mas mabuti na tuloy-tuloy sa consistency instead na nag-i-experiment. Okay? Pangatlo, vitamins overload. Hindi masamang magbigay ng vitamins at advisable ito para maging mas malakas ang katawan ng ating mga manok. Pero hindi ito dapat ginagawa ng mas madalas. Laging iniisip natin, dagdagan ko kaya ng vitamins para bumilis ang pangingitlog. Pero kapag sobra, lalong na-stress ang katawan ng mga manok. Sayang ang gastos kasi mahal ang mga vitamins na binibigay natin. Walang malinaw na epekto. Kasi dahil hindi naman kailangan ng katawan ng manok ang mga vitamins, binibigyan natin sila ng sobra-sobra. Pang-apat na mistake, overfeeding. Akala ng iba, mas maraming feeds, mas mabilis mangitlog. Ito ay hindi tama, no? Kasi sa simula ng ating
pag-aalaga, 16-week-old pa lang ang ating mga manok, ang capacity nila para kumain is nasa around 80 to 90 grams per day. So kapag sinobrahan natin ng pagkain, nagsasayang lang tayo ng ating mga feeds. Mapapansin ninyo na maraming matitira sa kanilang mga feeders. It's because hindi sila kumakain ng sobra sa kaya nila. Overfeeding ay hindi nakakatulong. Sobrang taba ng manok ang nagiging resulta. Kapag mataba ang manok, nagiging delayed ang laying nila. Sayang ang feeds. Mas importante, tamang dami sa tamang oras. Huwag nating pabayaang kumain ng mas marami kapag tumaba ang manok natin, nagkakaroon lang ito ng epekto sa ating mga manok na nagiging sanhi ng prolapse o kaya pag-delay ng pangingitlog. Ikalima, isa ito sa mga naging trait ko nung nagsisimula ako, kawalan ng pasensya. Ito ang pinakamahirap iwasan. Sa egg-laying business, may sariling oras. May biological timing. So yung ating mga manok, meron silang panahon ng pangingitlog. Kalimitan, 22 to 24 hours o 26 hours ang pangingitlog ng isang manok. So hindi natin kayang pwersahin ang kanilang pangingitlog. Ikalawa, may tamang panahon kung kailan ang manok nangingitlog. Hindi porket 16 weeks na, ready na ang katawan ng mga manok. Siguro dahil may adaptation, lalo na sa mga bagong environment nila, hayaan lang natin na yung kanilang mga katawan ay magbigay ng itlog at huwag natin pwersahin. Kapag pinersa natin, nagkakaroon ng masamang epekto sa ating mga manok. Maaari na mapwersa nating umitlog sila pero pagdating ng panahon, mamumroblema tayo dahil hindi sila mangingitlog sa tamang haba ng panahon na dapat sila ay nangingitlog. Hindi ito pwedeng pilitin. Mahal ang feeds. Excited ka na. Kailangan mo na ng kita. So ito yung mga hindi natin dapat ginagawa. Dahil pag ginawa natin ito, mas lalo tayong magkakaproblema sa bandang huli ng ating pag-aalaga. So ano ang isang mahalagang paalaala para sa mga katulad nating mga beginners? Kung may isang bagay tayong dapat tandaan, ang nakakasira bago mangitlog ang mga manok ay panic nating mga beginners. Nagpapanik tayo or excited tayo. Kapag kalmado tayo, kalmado ang manok. Mas stable ang adjustment at saka malinaw ang ating mga desisyon. Hayaan natin ang natural na proseso ng pangingitlog ng mga manok. Kapag nagmamadali tayo, madaling ang mangingitlog ang mga manok natin, pero mabilis din silang tumigil sa pangingitlog. Ngayon, ang huling tanong, alin sa mga mistakes na ito ang pinaka-kinatatakutan mong magawa o nagawa mo na tulad ko? Mag-comment ka lang sa baba kung ano yung mga mistakes na yan. At nasa ganon, yung mga kapwa natin beginners, hindi na ulitin yung mga mistakes na yan. Okay, kung nakarating ka sa dulo ng video na ito, baka meron ka ng kahit paanong insight para hindi mo nadanasin yung mga pagkakamaling ito. Ganon din, maraming salamat sa iyong panonood sa video na to at kung ikaw ay may napulot, baka naman pwedeng makahingi ng subscribe. At paki-like na rin yung ating channel o yung ating video para na sa ganon matulungan itong ating channel na makatulong din sa iba. Maraming salamat, God bless and see you all sa susunod nating video.